loob ng 2 buwan nakapagsagawa ang Bureau of Customs o BOC ng 188 operasyon na nagresulta sa pagkasamsam ng 2 bilyon at humigit kumulang 3 milyong pisong halaga ng smuggled goods kabilang ang iligal na droga, sigarilyo at produktong agrikultural. Kabilang dito ang mahigit 750 milyong pisong halaga ng shabu na nasabat sa MICP at 605 milyong pisong halaga naman ng smuggled cigarettes sa isang bodega sa Bulacan. Ipinatupad din ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga bagong patakaran upang sugpuin ang katiwalian at higit pang pagtibayin ang kampanya laban sa smuggling. Samantala, libu-libong mamamayan mula sa iba't ibang samahan ang nagtipon sa Maynila upang ipakita ang kanilang mariing panawagan laban sa katiwalian. Kaugnay nito, ilan rin sa mga lumahok ang nagtamo ng sugat bunsod ng kaguluhan. Ang detalye sa ulat ni Jade Buhoy. Isang makasaysayang araw para sa bansa ang naganap noong ika-21 ng Setyembre ngayong taon, kung saan nagmarcha patungong Mindiola ang September 21 People's Movement Against Corruption o Stop Corruption, kasama ang iba't ibang makabayang samahan at ilang grupo upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa katiwalian. Dito kanilang ipinakita ang buong suporta ng taong bayan sa mga hakbang laban sa mga palpak at ghost flood control projects. Ayon kay Giselle Albano, tagapagsalita ng grupo, buo ang kanilang tiwala dahil sa pagpapatupad ng Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nandito naman tayo dahil sa corruption. Dahil ito yung mga henerasyon na nanakawan pa ng gobyerno. Kaya ngayon gusto namin lahat ng buong Pilipino, sambayan ng Pilipino na itigil na yung korupsyon para sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Kanila ring pinahahalagahan ang pagsisiwalat ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng DPWH, mga private contractors at ilang mambabatas. Panawagan rin ng grupo na papanagutin, ikulong at pagbayarin ang lahat ng mapapatunayang sangkot sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Pinaglalaban matapos ang korupsyon, mabigyan ng hustisya ang mga nanakawan ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan eh. Sa kanilang pahayag, binigyan nila na ang flood control projects ay dapat nagliligtas ng buhay at ari-arian. Ngunit nagiging kasangkapan pa ito upang lumala ang katiwalian. Corruption lang naman ang importante rito, dapat matigil na eh. Kawawa naman tayong lahat eh. Bahang-baha tayo, lubog na lubog tayo, di ba? So naintindihan namin yung iba na nagrarally para sa korupsyon. Yun lang, lahat tayo iisang aim natin. Korupsyon, tigilan na, tama na, sobra na. Nagpakita rin ng pagkakaisa ang iba't ibang sektor mula sa kabataan, manggagawa at mga organisasyong panlipunan. Isa rin sa mga tampok ng pagtitipon ay ang sama-samang pagpalo at pagsira sa effigy na tinatawag na Paldong Kurakot. Ang effigy ay sumasagisag sa mga tiwaling opisyal, politiko at kontratista na nagsasamantala sa kaban ng bayan. Matapos ang programa, nagsagawa ng panalangin ang mga kalahok para sa kapayapaan ng bansa. Ipinahayag ng mga grupo na hindi sila titigil sa kanilang advokasya hanggat hindi nagtatagumpay ang laban kontra katiwalian. Tiniyak nilang magpapatuloy ang kanilang suporta sa kampanya laban sa korupsyon. Kanila ring pinaniniwalaan na ang pagkilos ng mga mamamayan ang magiging susi upang mapanagot ang mga tiwaling sangkot sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kanila pang pahayag, ang rally ay nagsilbing tinig ng bayan laban sa katiwalian at panawagan na rin para sa mas malinis na pamahalaan. Samantala, ayon sa datos nitong pasado alas 8 ng umaga ngayong Lunes, September 22, nasa 76 na sibilyan ang nasugatan, kabilang ang 73 pulis nang mauwi sa kaguluhan ng kilos protesta laban sa katiwalian sa Ayala Bridge at Mendiola, Manila. Ayon pa sa Philippine National Police o PNP, ilang minor de edad ang nasa likod ng pambabato at pagsusunod ng gulong, ngunit sila ay nailigtas at hindi inaresto. 17 individual ang kasalukuyang nasa kustodiya ng Manila Police District. Naitala rin ang pagsunog ng motorsiklo, pagkabasag ng payloader at pagsabog ng hindi pa matukoy na sanhi sa lugar ng insidente.
Patuloy namang gumagamit ng facial recognition ang mga otoridad para matukoy at mahuli ang iba pang responsable. Habang nananawagan rin ang PNP sa publiko na manatiling mapayapa sa kanilang mga pagkilos. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa balitang sports, naghari si Olympian vaulter at world number 7 EJ Obiena sa atletang Ayala Pole Vault Challenge nitong linggo sa Ayala Triangle Gardens, Makati City, makaraang maklear ang 5.80 meters sa kanyang second attempt. Kabilang sa mga kalahok at inimbitahan ni Obiena sa kanyang ikinasang event ay si world number 12 Thibaut Colet ng France na pumangalawa sa kartada. Piotr Lisek ng Poland na nagsettle sa third place. American Matt Ludwig, world number 5 Turkish Ersu Sasma, American Austin Miller at German Bet Oleg Zernickel. Habang kapwa nagrehistro ng no mark sina world number 6 Dutch Men of Loon at Filipino Hackett de los Santos dahil bigong maklear ang anumang bar sa kompetisyon. Ang torneo ay minarkahan ng unang pagkakataon na nagsama-sama sa Pilipinas sa mga World Pole Vaulters para sa isang globally sanctioned event na isa sa matagal ng pangarap ni Obiena na kanyang naisakatuparan. Here's a roundup of major stories from around the world. UK, Britain, Canada, Australia, New Zealand, and Portugal formally recognized Palestine as a state on Sunday, marking a major diplomatic shift ahead of the UN General Assembly in New York. Portuguese Foreign Minister Paulo Rangel stated that the two-state solution is the only path to a just and lasting peace. The announcement sparked global reactions as the Six Nations expressed hope to end the ongoing violence and human suffering in the Israel-Gaza conflict. In response, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warned that this move could worsen the situation in Gaza and escalate tensions further. Meanwhile, North Korea's Supreme Leader Kim Jong-un said he sees no reason to avoid talks with the United States if Washington drops its demand for denuclearization. Kim emphasized that North Korea's nuclear weapons program is a matter of survival and security, citing threats from the U.S. and South Korea. He reiterated that the country will never give up its nuclear capabilities. Despite being under United Nations Security Council resolutions that impose economic sanctions and an official ban on arms, North Korea has continued to develop nuclear weapons and ballistic missiles. Furthermore, thousands of people attended the memorial service for the right-wing United States activist Charlie Kirk, including U.S. President Donald Trump and U.S. Vice President J.D. Vance. In President Trump's speech, he described Kirk as a martyr for American freedom, and the people will never forget Kirk and neither history. The conservative activist Charlie Kirk was shot dead at Utah University earlier this month, and politicians including Trump recalled the activist as a friend. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala sa posibleng pagkalat ng leptospirosis. Higit 5,000 kaso na itala sa buong bansa mula June. 3G networks tuluyan nang ipe-phase out sa September 13. Senate Blue Ribbon, balik ba? Pagdinig bukas, kaugnay ng pag-recover sa dokumento at computer ni Hernandez.
karahasan sa massive protest. Kinundina ng ilang sektor, maigting na seguridad para sa journalist, panawagan. BOC, nasamsamang higit sa 2 bilyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo, droga at karne sa merkado. At EJ Obiena, wagi sa pole vault challenge sa Makati. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.